Hi, Speaker! Okay. Naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman, si Davao del Norte, Representant Pantaleon Bebot Alvarez Laban, kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kamara de Representantes kaugnay ng di umano'y mga blanco at insertions sa 2025 national budget. Isinampa ni Alvarez at 4 pang petitioner ang 12 counts of falsification of legislative documents at graft laban kina Romualdez, Majority Leader Manuel Dalipe, at 2 pinuno ng House Committee on Appropriations. Noong una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi, sa daming nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na pupwedeng i-file? Kaya, napagdesisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file ang mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Wika ni Alvarez. Tinukoy ng Davao del Norte Solon ang 241 bilyong isiningit ng mga House Leader sa 2025 national budget. Sagot naman ng mga kaalyado ni Romualdez, politically motivated ang isinampang reklamo ng kampo ni Alvarez. Passing the national budget is not a crime. It is a fundamental responsibility of Congress, House, and Senate. Any attempt to portray it otherwise is a clear distortion of facts and an attack on the legislative process itself. Instead of engaging in political distractions, we must focus on ensuring that the 2025 budget is fair, responsive, and effectively serves the needs of the Filipino people. Git ni House Majority Leader at Zamboanga City, Repro Manuel Jose Dalipe. Ipinunto ni Dalipe na ang pagpili sa mga inireklamong leader ng Kamara ay kahina-hinala dahil ang proseso ng budget ay kapwa-responsibilidad ng buong Kongreso. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang namang gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan. Nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right for... Nirerespeto ko po ang sagot. Baka makakontempt ako dito, ha? Was there also an addiction to marijuana use? Sa akin pong matagal na pag-aaral ng patungkol sa cannabis, wala pa po akong nakilala na masasabing naging addict sa cannabis. Sa alak po, marami akong nakita. Wala po kayong na-meet? Wala pa po ako. Or lahat ng na-meet nyo nag-invoke ng right against self-incrimination? Ayun ba? Di po. Okay, klaruhin po natin. This is... itong ating panukala, papayagan natin ang medical use of cannabis and extracts. Cannabis extracts. Yun pa. Opo. Hindi po natin papayagan ang recreational. Hindi po. Sige po. Tayo po ay kontrang-kontra po sa recreational. Correct po. Ngayon, yung mga medical use ng cannabis ay per scientific study, ano-ano po ang possible medical use of cannabis? Opo. 2 klase po kasi, gusto ko pong maging malinaw po sa ating mga kababayan na ang cannabis po ay meron po itong 2 masasabi po natin laman. Opo, ito po yung tinatawag natin na CBD at yung THC.
Ito po, yung CBD, marami po itong pinagagamitan. Halos sa lahat po. Basta meron kang tinatawag na pagmamaga sa katawan mo. Maging ito ay sa loob ng katawan mo o sa labas ng katawan mo, ito po ang masasabi nating gamot. Pwede mo itong ipahid, pwede mo itong ipatak. Lahat po ng maga sa katawan mo, yun po ang kanyang pwedeng pagalingin. Ano? Yun naman pong THC, ito po yung tinatawag natin na wonder. Sapagkat ito po, meron na po mga ginawang pag-aaral po dito na ito po ay ginagamit na doon po sa mga may cancer, Planting, ayun natin planting. sa mga meron pong malulubhang sakit. Ito pong paggamit ng medical cannabis, kung atin pong pag-aaralan pa, yung mga progresibong bansa po, ito po kanila na po itong talagang pinapractice. Kung pag-uusapan po kung evidence-based po, ito po talagang ginagamit na po ito sa mga cancer patients. At alam niyo po, Ginoong Pangulo, ito pong medical cannabis, kayang-kayang ma-afford ng ating mga kababayan. Alternative medicine po ito. Ito po yung halimbawa, kung ikaw po ay may cancer, pagkatapos mong ma-chemotherapy ka, hindi ka makakain, hinang-hina ka, hindi ka makatulog, diyan po pumapasok ang cannabis. Marami pong mga pag-aaral na nakita po nila, no, na itong mga cancer patients, kapag gumamit po ng cannabis, sila po ay nakakatulog, sila po ay nakakakain. Opo. So, lahat po ng mga tinatawag po ng mga grabing sakit, ay ito na po talaga ang ay binibigay, yung cannabis po. So, lahat po nung ibinahagi sa atin ng ating sponsor, lahat po ba yun ay mababack-upan natin ng isang study? Lahat po yan, evidence-based na po yan, scientific, may science na po yan. Katunayan po, ito pong mga research, ito po, no, Cannabis for Pediatric Epilepsy, National Library of Medicine. Ito po ay yung January 2020. Ito din po yung isa, Medical Cannabis for Children, Evidence and Recommendations, Canadian Pediatric Society. Sige po. Ano naman po ang danger nito? Kunyari, meron ba Na-overdose po, meron bang kaso na posible bang overdose dito? Ang pinaka-overdose po ng cannabis, matutulog po sa kakain. Yun lamang po, wala pa pong naitala, wala pa pong naisulat na meron pong namatay po sa cannabis. Sa loob po ng 1,000 taon na ito po ay ginagamit na. Magmula pa po sa panahon po ng Egyptian, sa lahat pa po, ano? Wala pa pong na-record po na namatay po sa cannabis. Kaya po meron pong mga medicinal cannabis po ngayon na tinatanggal po yung panic, tinatanggal po yung, minsan meron po dyan yung anxious ka, yung mga paranoia. Meron po sila ngayon na tinatanggal na po nila yung mga effects na yun. Pati nga po yung namumula yung mata. Kaya po, Ginoong Pangulo, pag kinumpare po natin ang cannabis, yung medical cannabis, doon po sa recreational marijuana, malayo po talaga. Napakalayo po. Kasi yung pong medical cannabis, naaalis na po nila kahit yung pamumulan ng mata. Ano na po yan? Nandun na po sa development na yan. Pero yung recreational marijuana po, talagang marumi yan. Hindi po talaga... Wala sa usapan yan. Wala dito sa bill natin. Opo. Tapos ang medical use lang tayo ng cannabis and cannabis extracts, and these are prescription-based drugs or medicines. Opo. So hindi pa rin siya over the counter, basta kailangan doktor pa rin ang magbigay ng prescription o magrekomenda Tsaka ng po, gamot. dapat po, Ginoong Pangulo, yung pong doktor, nakapag-aral po siya ng patungkol po sa cannabis. Opo, hindi po basta doktor lang.
Nais ko lang pong magtanong isang katanungan lang Apo, apo. Senator Padilla. Sinabi niyo po yung recreational marijuana ay marumi. Opo. Paano niyo ho sinabi na bakit niyo po binanggit na marumi ang recreational marijuana? Opo, at yan din po ang mga unang naging katanungan ko po bago po ako nagpunta ng Israel at ng Prague. Kasi ako po ay tiga Cordillera. So alam ko po kung ano po yung recreational marijuana. Ito po kasi ay naitatanim lamang po ito sa bundok. Wala pong nagbabantay. Ito po ay may mga tinatawag po nating mga insekto, may amag, lahat na po ng klase. Tapos yung po, pagka nakonsumo po yun ng tao, yung kinonsumo mo ay hindi po yung malinis. Katulad po, halimbawa po naman, sa medical cannabis naman po, ito po ay nasa laboratorio. Ito po ay pinangangalagaan ng mga tinatawag po nating mga pharmacies. Ito po ay talagang controlled po, no? Wala pong amag, walang insekto, talaga pong napakalinis po. So saan nila kinukuha yung medical cannabis na yun? Na sinasabi niyong na-store, napakalinis. Opo, ano po yan eh. Sila na rin po ang gumagawa ng mga seed na yan. Ito po, katunayan po, ito po, ang medical cannabis po kasi isang malaki ng ekonomiya. Ito po sa buong mundo po, kung mapapansin niyo po, meron na po siyang economy. Actually, ilang bilyong piso po, ilang bilyong dolyares po itong economy na to. Kaya po yung mga seed po nito, meron po itong mga may-ari. Meron po, may mga exclusive na may-ari po itong mga seed na to. At ito pong mga seed na to, pinagsama-sama na magagandang parte ng ibang plant. Okay. Opo. Okay, galing po ako rin nung nakaraang buwan sa Netherlands, sa Amsterdam, at nakita ko na talagang talamak, no, legal. Yung kanilang pagbenta ng marijuana doon. Pati yung sa convenience store, pwede ka bumili. Kahit may biscuit o cookies na may laman na cannabis. Minsan meron mga nagro-rolyo ron na talagang iba talaga yung amoy na talagang legal dun sa legal ang pagbebenta ron sa Amsterdam. Ano, may tuturing niyo ba yan maruming marijuana? Marumi po at sobra. Bakit na-incorporate nila sa biscuit na isasalang nila sa biscuit yun? Ibig sabihin yung binibenta nilang biscuit na may halong marijuana, marumi rin yun? Hindi naman po sa usapin ng marumi na ibig sabihin lang po, hindi lang po siya pharmaceutical grade. Kasi ang hinahabol po natin talaga dito, Ginoong Pangulo, pharmaceutical grade po talaga. Dumaan po talaga sa mga laboratorio talaga na talagang kalinisan po ang kanila pong number one na talagang pinapatupad. So, kasi po, Ginoong Pangulo, yung sa Netherlands po, recreational din po yun eh. Talagang, hindi naman po. Naman. Opo. Pero yung nagtataka lang ako, dahil iba sinasama sa brownies, sinasama nga sa cookies, sa biscuit. Kung kinonsum ng tao yon, ano mangyayari? Magiging high ba sila o? Depende po. Kasi ang cannabis din po, iba't iba na rin po siya eh. Meron din, sigurado po, ma-high siya. Pero depende po dun sa kanyang, kasi ang medical cannabis may mga kategorya na po yan eh. Opo, meron pong tinatawag na sativa, may tinatawag na indica, may tinatawag po na hybrid. Ayan po yung hindi po naiintindihan nung mga ibang kababayan po natin na kapag sinabi po natin kasing medical, para din po itong talaga pong gamot talaga. Nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right for... Nirerespeto ko po ang Opo. Baka makakontempt ako dito, ha? Thank you, Minority Leader. Maraming salamat po. Thank you. Pero yung mga tinanong po ng ating presiding officer, yung biscuit, brownies, these are recreational use of cannabis o marijuana. Bawal. Sa Pilipinas. Actually po, Ginoong Pangulo, yung nagiging recreational lamang po ito kasi hindi po controlled yung milligrams.
Kasi ang kaibahan po talaga ng medical cannabis, meron po siyang medical doctor na pag-aaralan ka po kung gaano kataas yung milligrams o grams na ibibigay sa'yo. Yun po ang kaibahan. Yun po kasing mga nilalagay po sa, sabi nyo nga po, cookies o cake o yung mga yan, wala pong... Recreational po yan. Opo, Klaruhin natin, bawal yan. Opo, talagang amats na lang po yun. Kahit pumasa itong panukalang ito, we will never see na may bake shop dyan, na may... Ay, bawal po. Bawal po. Yung recreational po, kahit hindi siya sinisigarilyo, hindi siya ini-smoke, bawal. Yung kasi recreational yun, okay? Opo. At saka ito po medical cannabis, yung final product ay dapat FDA approved pa rin. Okay po. Klaro po lahat yun. Opo. Ang problema po, meron din po kami na research kasi na mga adverse side effects or mga dapat katakutan din natin na mga long-term effect na hindi ba to, kasi yung binanggit po nating sponsor na tinutulungan nila sa Prague yung mga na-addict sa marijuana, so therefore addictive siya. Hindi po. Hindi ba, so hindi ba nakakatakot yun? Ginagamit po siya to cure. Kasi halimbawa po, hindi lang po sa na-addict po, kung saan po na-addict, halimbawa na-addict po sa opium o sa mga sa opioid, sa alcohol, ay ito na po talaga yung kanilang pang-treatment. Okay, treatment to... Kasi wala po siyang to stop Wala or po cure siyang- the addiction, the so-called... Opo, wala But po. was there also an addiction to marijuana use? wala po akong sa akin pong sa akin pong matagal na pag-aaral ng patungkol sa cannabis. Wala pa po akong nakilala na masasabing naging addict sa cannabis. Sa alak po, marami akong nakita. Ang meaning ng addict talagang yung Talamak hindi po, na niya makontrol yung desire niya o nanginginig na siya, hindi na siya makafunction ng normal dahil kailangan niyang Kailangan niya yun. makakonsumo. Opo. So, Wala po kayong na-meet. Ay, wala pa po ako. Or lahat ng na-meet yung nag-invoke ng right against self-incrimination. Ayun ba? Hindi po, karamihan po. Hindi naman po, Ginoong Pangulo, kahit po sa mga rehab po, kahit po sa mga rehabilitation center, hindi po kailanman naging issue ang marijuana. Ang laging issue is shabu, alak eh.